Swerte! Saan mo bay? Sige bay, unahan mo yan bay. Nakabay, nakabay. Up. Bay, video dahan-dahan ng bay. Tunay natin sila. Dahan-dahan lang bay. Bay, dahan-dahan lang bay. Kaya ang ganda bay, oh. Ang haba bay. Ano kaya? Dahan-dahan lang. Una ka kuya, una ka. Sige, diretso lang. Sige. Kaliwa. Sige, diretso bay. Diretso bay, diretso. Diretso bay, diretso. Diretso bay, sige bay. Diretso pa. Diretso pa, tas gilid ka. Diretso, tas gilid. Sige, yan, gilid ka, yan. Sige, punahin mo sila. Punahin mo muna sila, bay. Ang laki, gilid ka muna. Para makuha natin ng mahaba.
Swerte, ma'am! Swerte! Dalawa pa. Okay, bye. Diba yung malaki, bye, padaanin mo. Yung malaki, yung malaki. Swerte! Yan. Abangan natin yan. Okay, bye. Dali, bye. Nalagyan ang ating na Pangulo at ang ating na mga namumuno sa mga institusyon! Okay, bye. Diretso lang.
Baka na. Sir, kumba.
kababayan, sa kabila. Ayan o. Ang mga pulis, pinadala ni BBM. Dami oh. Bay, yung ano, bay? Ayan, pakilap sa pisakan. Hello. Hello. Lahat ng mga lawyers natin, tinatawagan dito sa harapan para i-attend yung ating motion and mga attention. Lahat ng mga lawyers, tinatawagan po dito sa harapan. Yung mga gusto tumulong pa dyan sa mga, kayo lang po kayo sa sarili.
po, suspect ito. Tapos, tulong-tulong na lang po na magpasa-pasa. Press. Patulong tayo, magbababa ng mga dokumento doon. Patulong tayo dali. Bababa yung mga dokumento. Bababa tayo ng mga dokumento. Tayo. Dito, baka mawala doon eh. Paparigana tayo para Ay, wait lang. Captain of the ship. So, yung direction mo, ginagawa mo yung plano. So, ganun din yung ating bayan. The Philippines has a development plan kung saan tayo patungo, saan tayo pupunta. So, 25 years yan, piniprepare. Yan yung Philippine Long-Term Development Plan. Ang tawag yan, Philippine Development Plan. Kung saan, doon nakalagay lahat kung anong plano, no? Economic, social, health, nandyan yan lahat, ginagawa yan. Ginagawa yan ng ating economic and socio planners. Mga technocrats natin ang gumagawa yan. And every 5 years, in-update yan. Tinatawag naman yan, medium-term updating, medium-term plan. So, yun yung totoo talaga na situation. Na dapat sinusunod natin yung Philippine Development Plan. So what happened in the past 3 years, siguro nakikita nyo at nababasa nyo, hindi na-meet yung targets. The original targets in 2023, in 2024 and 2025 is or was 6.5 to 8% economic growth. Importante yan because yan ang magbigay ng direksyon kung saan tayo pupunta. At saka yung ating target GDP, yan din naka-base kung magkano at ilan ang kukulitahin sa ating revenues. So yun yung tax efficiency sa tax effort, yan naka-base sa yung development plan, sa yung GDP growth. 6.5 to 8%. Ang problema for the past 3 years, hindi talaga na-meet yan. Hindi na-meet. 2025, I think, bago nyo lang nabasa yung report, yung growth ng fourth quarter ng 2025 was only 3%. Ang baba. One of the lowest in more than a decade. 3% lang. So yung total growth nung total growth o development ng GDP ng Pilipinas was only 4.4%. Ang layo sa original target na 6.5 to 8.5, 6.5 to 8%. Tapos ni-reduce pa yung target niyan, ni-reduce pa ng ating mga economic planners from 5.5 to 6.5. Kahit sa reduced target, wala pa rin. So, what happened? Actually, bagsak ang ekonomiya. Why? Hindi gamit ang targets. One of the main reasons, I think, and you know that, is the issue of corruption. Yung flood control issue. And aside from that, kikita natin yung fluctuations sa foreign exchange rate, paakyat at pababa yung inflation, medyo nakokontrol ng konti yung inflation ngayon, pero yung real inflation sa food inflation, medyo apektado pa rin. So that's the real situation. The original plan, 2028, reduce to single digit yung poverty, hindi na-meet.
Alam niyo kung bakit. This is the real situation kung ano nangyari. Meron tayong, sa sinabi ko na Philippine Development Plan, may plano. Ang problema, hindi sinusunod yung plano. Yung ating budget, national budget, yung pre-prepare ng Executive Department, ang tawag niya, National Expenditure Program. I-screen yan, gagawa ng study, i-scrutinize, at i-approve ng Kongreso. Legislation yan, ang kailangan yan, ginagawang batas. Ang problema, pagdating sa Congress, wasak na yung budget. Ang daming binabago. Whereas yung original plan was sinusunod talaga yung Philippine Development Plan. Now, when you start dismantling the budget, let's talk about 2025. Diba, ang tawag natin, the most corrupt budget in 2025? Pati yung mga big ticket projects, itap-tap, no? Yung mga projects, long-term funded projects, long-term funded by international development agencies, itap-tap din. Nilipat nila sa program fund, yung totoong big ticket projects, tapos ang iniwan, pinalitan ng mga maliliit na projects. Ganun kalala ang ginawa sa 2025 budget. If you will notice, and if you will remember, last year, as early as January, lumabas na kami ni former President Duterte. Si Vic Rodriguez, ako, at ni-expose namin, siniwalat namin sa publiko yung nakita namin na may mga blank items sa bicameral conference committee. Yun pa lang is already a red flag na may kalukuhan talaga na ginawa sa budget. Saan ka makakita? First time in history, nakakita ka ng BICAM report na maraming blanco. There's a pending case right now in the Supreme Court, i-file natin yun. Pero kahit wala pa yun, si Saldico, i-confirm niya yan sa kanyang video na meron ng black items. Si Stella Kimbo, sinabi rin niya na merong black items, pero ang itinuro niya doon sa technical staff. But I tell you, yung black items na yun, ang dami nun. 20 plus black items. And it really affects the budget. It affects the integrity, it affects the, I would say, the wisdom of the budget. So yung Philippine Development Plan is very important. Plano. Why? Because a leader must have a vision. Look at Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew started from scratch. Yung Singapore, walang natural resources, walang tubig, walang forest, walang mineral resources. But he has a vision. 20 to 30 years from now, I want to come up with an industrialized, improved, high-income, first world Singapore. Look, ginawa niya. His dream was his conviction and he was able to realize it. Dr. Muhammad Mahathir did it also. Yung sa Malaysia na yun, ang ganda ng Malaysia. And dapat sana yung Pilipinas, sinusunod natin yung ating vision, yung plano. What we need is a leader na may conviction, may plano. Well, sabihin ko sa inyo, maganda naman na takbo ng ekonomiya. Tayo ni Pinoy, okay naman. Tayo ni Digong, okay. Nadali lang tayo pagdating ng COVID because walang economic activity. So because of that COVID, bagsak talaga ang ekonomiya. But 2022, it was able to recover. Nag-recover na. Now, ano ba talaga ang importante sa development? I just want to point one thing, education. Education. Because if you remember China was a third world country. When Deng Xiaoping became president, si Deng Xiaoping every year sent 2,000 to 3,000 scholars to the US. Yung mga Chinese scholars niya, pinapadala niya sa US, mag-aaral sila. Doon nag-aaral sa mga
big league universities sa US. Harvard, Yale, pumasok lahat, no? Europe. At pag uwi nila, i-apply nila yung kung ano yung nalaman nila doon sa mga high-tech universities. So, that's where China started its industrialization. Education.